pangyarihan ng mga anak ng Diyos upang madaig ang kalikasan laman, upang masupil ang ang lamang ito. Dahil ang lamang ito, mga kapatid, nakikipag-away ito laban sa Espiritu, at ang namumuhay sa laman ay hindi talaga magmamana ng kaharian ng Diyos. Bakit? Ano po ba ang mga gawa ng laman? Yan po, mga kapatid, mabasa sa Galatians chapter 5 at chapter 5 verse 17 hanggang 19, ang kwan nata yan, 19 up to 21. Parang kasama dyan sa tinatawag. Sige, pakibasa na muna para at least makita po natin kung alin ang pipiliin natin, sino ang susundin natin, at saan tayo magpapailalim, sa laman ba o sa Espiritu. O sige. Galatians chapter 5 verses 19, 21 hanggang 22, para hindi naman, mga kapatid, mabigyan tayo ng kwan, mabigyan tayo ng kaalaman kung alin ang pipiliin. It's up to us to choose. Okay, pakibasa madali. Ano na oras? Tingnan natin. Matagal-tagal pa, mga kapatid. Sige po, pakibasa. Kaya may mga scripture supplements tayo doon, bukod doon sa topic natin, para at least ma-enlighten po tayo, mga kapatid, sa kalooban nito. Okay, go ahead. Galatians chapter 5, beginning verses 19 up to 22. Sige, pakibasa. Galatians chapter 5. 19. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresy, envying, murder, drunkenness, dividing, and such like, of the which I speak you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So, you see, mga kapatid, napakaliwanag po. Kaya ayaw po ng Panginoon na tayo po ay patuloy na mamumuhay sa laman. Dahil ang mga gawa ng laman, mga kapatid, hayag ang mga gawa na ito'y nakakatakot at nakakatawag nito, mga kapatid. Talagang hindi talaga kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pero, mga kapatid, kaya na sinusupil natin sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos, ang mga gawa ng laman, mga kapatid, ito po ay ating mapapatahimik. Ito po ay ating mapapatigil. Kundi bagkos ang ating magiging buhay, God bless. Kundi ang ating magiging buhay, mga kapatid, tayo po ay namumuhay ng ayon sa kagustuhan ng Espiritu. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. At kaya ang mga gawa ng laman sa makatuwid bagay, ang mga ito. So, nakakatuwa ang pakinggan, mga kapatid, pero gusto lang ipaabot ng Panginoon para masupil natin. Huwag natin ipagpatuloy, brother. Amen? Habang may buhay, may pag-asa. Dahil kung just in case, katulad pa sa Old Testament, mga kapatid, are you listening to me? Kung katulad pa sa Old Testament, mga kapatid, kapag ang tao nagkasala, patay, babatuhin. No? Kaya, thankful po tayo sa ating kapanahunan because we are now in the dispensation of grace. Maluwag ang Panginoon. Binibigyan pa ng Panginoon ang tao ng pagkakataon. Dahil ibig niya na kung pwede, lahat ay maligtas. Palapagan natin ang Panginoon. Amen. Kaya, mga kapatid, ipinapaabot lang sa atin ang mga gawa ng laman para maging aware po tayo. At huwag po natin ipagpatuloy na gawin. Sapagkat, ang sabi nga doon sa preceding, sa mga nabasa na po natin na scriptures kanina, mga kapatid, sapagkat ang mga nasa laman, nakikipag-alit, nakikipag-away laban sa Diyos. But, just imagine, ikaw ba naman, sino ka ba namang tao, makikipag-away ka sa Diyos, makipaglaway, wala kang magagawa. O, amen? Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, para kakampi mo, kaibigan mo ang Diyos, itigil ang mga gawain yon. Praise God! Everybody say praise the Lord! At ito ang dapat, mga kapatid ko, bilang manampalataya, bilang mga anak ng Diyos,
Sikapin po natin, mithiin po natin mga kapatid. Manalangin po tayo ng marugtong at taimtim na pananalangin sa ating Panginoon na kahit manawari, pagkalooban niya tayo mga kapatid, mag-manifest brother, ang bunga ng Espiritu. Napakaganda mga kapatid, tingnan nyo. Kanina, ang sama-sama ng magagawa ng laman, nakakatakot. Pero, ang ibig ng Panginoon, itong verse 22, ang sabi ron, ang datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Woo! Everybody say, pag-ibig! Pag-ibig. Sabi nga, he that loveth not, knoweth not God, because God is love. Ang sino daw ayaw umibig, ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Praise God. Kaya kung paghaharian ng ating mundo ng pag-ibig mga kapatid, wala na sanang gera sa Middle East dahil pag-ibig ang nangingibabaw. Pero dahil ito ang kulang mga kapatid, dito nagkakaproblema ang ating mundo. Pero sa mga anak ng Diyos, dapat paghahariin po natin ang pag-ibig ng Diyos. Dahil kung mahal mo ang iyong kapwa, ay hindi mo siya pagsamantalahan. Kung mahal mo ang iyong kapwa, hindi mo siya, hindi mo siya dapat saktan o kaya pagsalita ka ng masama. Dahil sabi nga, ano yung golden rule? Sinong nakakuha ng golden rule? Matthew chapter 5 verse 12 ba yun? Ano yun? Sige nga. Love your neighbor. Hindi, golden rule. Do not do unto others Ayon. what you do not want others to do. Ayon. Praise God. Yun ang golden rule mga kapatid. Kung ano yung ayaw mo na huwag lang gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Yes. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya kapag ang bunga ng Espiritu, ito pong manifest mga kapatid sa buhay ng manampalatay. Hindi lang sapat mga kapatid. Thank God. Dahil hindi maramot ang Panginoon. Ang sino man humihingi sa Kanya ng Espiritu, sabi niya, in the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. Lahat ipinagkakaloob niya sa lahat sa naniniwala. Lahat na gustong tumanggap, ipinagkakaloob ng Panginoon ang Kanyang Espiritu. Pero hindi sapat mga kapatid na nasa atin ang Espiritu ng Panginoon. Kailangan ang Espiritu na nasa atin magkaroon ng bunga. Everybody say, fruit of the Spirit. Fruit of the Spirit. Yan ang kailangan natin para pagkakaroon natin. Love! Sabi dito, wow! Kabaliktaran mga kapatid sa works of the flesh, ang fruit of the Spirit. Ang sabi nito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Wow! Kung ito po mga kapatid ay makita sa ating buhay, I don't think so na walang maliligtas, walang mako-convert. Amen! 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 Dahil ang mananampalataya, ang sabi po ng ating Panginoon, you are the salt of the earth. Kayo ang asin ng lupa. If the salt lost its savor, wherewith to be salted, it is good for nothing. Di ba ba? Wala nang kabuluhan kapag ang asin ay tumabang. Ano pa ang ipagpapaala? Kaya salamat sa ating Panginoon. Hindi pa siya bumabalik. Palagpakan natin. Dahil gusto pa ng Panginoon na bago man naman sa darating mga kapatid, maging maayos ang ating buhay. Maging asin na ang ating buhay. Hindi lamang asin ang kinumpara ng Diyos ang buhay ng isang manampalataya. But, sabi pa niya mga, you are the light of the world. Hindi lamang asin, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Alam niyo po mga kapatid, kaano man kadilim, sa isang baliit na liwanag, talo ang kadiliman. Everybody say, praise the Lord. Praise Ang the Lord. importante mga kapatid, ang ilaw na nasa atin, huwag po nating ilagay sa isang takalan, sa lugar na kung saan hindi nakikita. Everybody say amen. Amen. Dapat ang ilaw, sabi ng ating Panginoon, ilalagay ka sa tamang lalagyan upang mailawan, makinabang ang mga nasa paligid. Amen. Hallelujah. You are the salt, you are the light of the world. Yan mga kapatid, kapag ikaw ang salt, ikaw ang light, and fruit of the Spirit, mag-manifest, makikita, mga kapatid sa ating buhay. Ang sarap daw mga kapatid
na makasumpong kang ng tao na mapagmahal, nandiyon ang kapayapaan dahil sa kaguluhan na ng mundo. Kung saan man, kahit saan mga kapatid may kaguluhan, pero makasumpong ka ng tao na payapa. Amen? Ikaw din. May ka mga kapatid, ma-uplift ka, may encourage ka, may inspired ka, kaya wow. Hallelujah. Pero ang kasama mo, masyadong troublemaker at saka, yun yung kasama mo, puro na lang negative, puro na lang salungat mga kapatid. Nakaka-drain ng mga kapatid, ng ng lakas. Don't let somebody steal your joy. Huwag nating hayaan na sino man na nakawin ang ating kagalakan. Kaya rejoice in the Lord always, and again say rejoice. Nagagala kayo lagi sa Panginoon, mga kapatid, dahil yung mga negative sa palibot, anumang mga negatibo, mga kapatid na yung maririnig, hindi makaka-affect yan kapag ka-enjoy ng Lord ang nangingibabaw sa ating buhay, hindi makakasalisi ang negative. Everybody say praise the Lord. Ang mahirap lang sa negative, mga kapatid, ang sabi nga, one tree can make millions or rather thousands of sticks, but one stick can burn millions of trees. Hindi. Kaya mga kapatid, mayroong malaking impact kapag kayo nakikinig ng negative. Ikaw din. Manlupay-pay ka. That is because that is biblical. Ang sabi ng Bible, good report makes bones fat, but bad report dryeth the bones. Do you see? Ang magagandang balita daw mga kapatid ko ay talagang nagpapalakas yan, nagpapatatag, nagpapatibay ng buto natin. Pero mga bad reports, nako, parang osteoporosis. Ano yan? Magabok ang imo mga tulan sila. Makabati ka sa mga negatibo. Ang imo mga tulan daw. Cancel. Magabok ang imo tulan. Pero good report makes bones fat. Kaya pa mga kapatid ko, bilang mga anak ng Diyos, kailangan, di mo mangibabaw mga kapatid ko, ang tinatawag na positive thinking. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kasi ang ating Panginoon, siya ang nagturo sa atin. And everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Sa mga tuwid mga kapatid, kapag tayo maging mapasalamatin sa lahat anumang sitwasyon ng buhay, makikita natin, ang kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon ay papahingalay sa iyo. Iyon mga kapatid ko, ang mangibabaw sa ating buhay. Kaya hindi magtatagumpay si Satanas sa mga anak ng Diyos. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord! Praise God! Hallelujah! So, yun po mga kapatid, nang sabi roon, okay, yan ang 9 fruit of the Spirit. So, dapat yan po ang mangibabaw o makita sa buhay ng mga mananampalataya ang bunga ng Espiritu, hindi ang mga gawa ng laman. Pero thank God, dahil binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon, mga kapatid, magawa pa natin. Huwag nating hayaan. Alam niyo po, everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ang bawat isa sa ating mga kapatid, alam niyo po, sabi nga dun sa Revelation chapter 3, hold fast which thou hast, that no man shall take away thy crown. Wow! Ang bawat isa para sa ating mga kapatid ko, may inilaan na, may inihanda ang Panginoon na korona, putong ng buhay. Praise God! Ngayon, ang kaaway mga kapatid, by all means, gagawin niya ang lahat ng kanyang magagawa para agawin, nakawin ang putong na inihanda ng Panginoon sa iyo. Everybody say praise the Lord. Kaya ang sabi ng Panginoon, I have something against you because thou hast left thy first love. But repent or else kukunin ko ang iyong kaldero. Kaya sa Panginoon, pinare-repent ka pa tayo. Binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon. Kaya mga kapatid ko, huwag tayong padadala sa mga pandaraya ni Satan. Dapat tumayo po tayo sa ating identity.
Ano ba ang ating identity sa harapan ng Panginoon? At ano ang ating anong tawag identity o pagkakilanlan? Ako'y anak ng Diyos. Sabihin mo, ako'y anak ng Diyos. Ako'y anak ng Diyos. Ayan ang dapat mga kapatid. Amen? Ako'y tinubos ng Diyos. Oh, maraming kahit sabi nga kahit ang iyong kasalanan ay kaya ng matingkad at mapula na kasalanan. Talagang kumbaga sa wala nang remedy. Hindi na mapapaputi. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon ay ating ikang papaputiin gaya ng balahibo ng tupa. May remedy pa rin. Amen? Praise God. Pero pag ikaw tigok na, sorry, wala nang remedy yan. Yan ang pinakahuling kalaban. Kaya habang tuwid pa yung ating tuhod, mayroon pa tayong magagawa. Palagpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kailangan paghawakan natin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi nga ng 1 Peter chapter 2 verse 9, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Amen. Now, mga kapatid, hindi pa tayo nagising sa ganung katotohanan. Pinabanal ka, nilinis ka, pinatawad ka, at ikaw ay inaring banal, at ikaw inaring royal priesthood. Naging ikaw ay nagkaroon ka ng lahing dugong bughaw. Amen. That's it. Hindi basta-basta. Akala niyo ordinaryo. Mga kapatid, huwag tayong palingling lang ni Satan at sasabihin niya, nako, ikaw wala kang kaburuhan, ikaw wala kang pag-asa, ikaw hindi ka na mababago, ikaw ganyan ka na talaga, wala ka ng pag-asa. Yan ay pangliling lang ni Satan. Pero salamat sa ating Panginoon. Amen! Amen. Hallelujah! Mula sa lusak ng kasalanan. Grabe ang ating pinanggalingan, mga kapatid. Pag sinabi mong lusak ng kasalanan, para kang isang baboy na doon sa pusali, grabe lublog mo. Grabe lublog. Pero, ano ka hinango ka? Binihisan ka pa ng Panginoon. Pinatawad ka ng iyong mga kasalanan. At ngayon, ikaw ay isa ng bagong naman. Take it over. Huwag natin, huwag tayong panilin lang kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Binago tayo. Pinatawad tayo. Panawakan natin yan. Dahil ang trust ng Panginoon, yan the best thing about God, ito laging inano ko sa isip ko The best thing about God is that He has always something fresh for us because He is the author of new beginnings. Hallelujah! Habang may buhay, habang sumisikat pa ng araw, mga kapatid, mayroon pong tinatawag na bagong simula. Bagong pag-asa. Amen! Kaya huwag tayong paninilang, why not it? Nabasa na ako, markarigas na lang ako, magpakasala na lang ko sige patay kong patay imperno kong imperno bahala ka na tsura, hindi. Ang dapat nating paninindigan, I am a child of God. I am redeemed by the blood of Christ. Yung ating kasamaan kapag ikaw ay binihisan ng katuwiran ng Panginoon, hindi na po nakikita ang iyong kasamaan. Kaya anong gagawin mo bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon? Ito, mga kapatid, ang dapat nating gagawin. Now, from now on, Lord, dahil ako ay iyong anak at ako ay iyong alipin. Alipin. Now, ang ating gagawin, babasahin natin Romans. Ito ang maganda. Romans chapter 6. Ito ang gagawin natin. Romans chapter 6. Okay? What time is it? May 15 minutes pa. Okay. Romans chapter 6. Okay? Romans chapter 6, verse okay, basahin natin 13. Romans chapter 6, verse 13.
Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto Wow. sin. Hmm? Yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid! Amen! Katatapos lang ng lahat na araw, kinumemorate o sinicelebrate o ginugunita, mga kapatid, yung mahal na araw. Yan po napatunayan ng buong daigdig kung gaano po ang pagsinta, ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya sa kanya pong pag-aalay ng kanyang sarili, mga kapatay, siya'y namatay para ikaw na hinatulan na sa kamatayan, ikaw ay muling mabuhay. Ikaw na makasalanan, kaya siya, mga kapatid, naghirap para ikaw na makasalanan ay mapawalang sala. Amen. Go! Amen. Hindi makahanga-hanga ang ginawa ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ang sentensyado ka na sa kamatayan, mga kapatid. On your behalf, anong ginawa ng Panginoon? Mga kapatid, kung baga sa firing squad, mga kapatid, inako niya. Instead na ikaw i-firing squad, siya, mga kapatid, ang lumagay sa iyong katayuan. Siya nagpa-firing squad upang ikaw na hinatulan sa kamatayan, ikaw ay mabuhay sa ating Panginoon. Ngayon, dahil, mga kapatid ko, siya ang naging substitute. Everybody say substitute. Substitute. Dahil siya ang naging substitute sa atin, mga kapatid, siya na walang kasalanan ni katiting, wala siyang sala, mga kapatid, ilari siya naging makasalanan. Dahil ikaw na makasalanan, grabe, hindi na mailagay sa listahan kung i-record na yung kasalanan. Pero anong ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid? Hallelujah! Dahil sa kanyang habag, sa kanyang biyaya, mga kapatid ko, binura ng Panginoon ang ating mga kasalanan upang tayo ay mapawalang sala. Amen. Ang katuwiran ng Panginoon ang nakikita, hindi po, mga kapatid ko, ang ating katuwiran. Dahil kung ang makikita ay ang ating katuwiran, alam po ba ninyo kung anong mangyari? Kung ang ating katuwiran, mga kapatid ko, ang makikita, ang katuwiran ng tao ay basahang marumi. Kaya wala kang pag-asa. But, dahil ikaw, mga kapatid ko, ay pinawalang sala ng Panginoon, binilisan ka ng katuwiran ng ating. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Praise the God bless Lord. talagang Panginoon. Kaya, mga kapatid, itong verse na binasa natin ngayon, pakinggan nyo. Romans chapter 6, kanina nabasa ng ating kapatid, ulitin ko po. Romans chapter 6, verse 13, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan ng kalituan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nakabuhay sa mga patay na inyong at ang inyong mga sangkap na pinakasangkapan ng katuwiran ng Diyos. Palagpakan natin siya. Praise God. So, mga kapatid, dahil sa ginawa ng ating Panginoon, dahil sa kanyang mahal, malaking pagmamahal sa atin upang tayo mapawalang sala at ngayon binihisan tayo ng ating Panginoon. Nilinis tayo, hinugasan tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating palakpakan muna natin ang Panginoon. Okay. Now, mga kapatid, tatapusin ko po ang ating paksa ngayon. Itong gusto ko lamang ma-enlighten po tayo sa ginawa ng ating Panginoon para tayo po ay mabuhay at magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya in return sa kabutihan po ng ating Panginoon, pinaalalahanan po ang bawat isa sa atin. We are a new creature. Everybody say Amen. Amen. Tayo po ay bago ng nilalang. Tanggapin natin, mga kapatid, paniwalaan po natin. Amen. Sabihin natin kay Satanas, hindi ako nakadefine sa aking nakaraan. Ako
ang aking identity sa kasalukuyan. Ako ngayon ay bago ng nilalang ng Panginoon. Amen. At pagka inamin mo, mga kapatid, ay kay bagong nilalang. Ibig sabihin, ang Panginoon na ang humuhubog. Ang Panginoon na ang gumagawa sa iyong buhay. Amen? Amen. Praise God. Kaya, para sa ating mga kapatid, ano yung binasa natin? Dahil tayo po ay naging anak, pinatawad ng ating Panginoon. Kaya ngayon, ang ating mga katawan, sabihin natin ang ating mga katawan. Ang ating mga katawan. Huwag na po natin gamitin ito mga kapatid na kasangkapan para i-promote ang mga gawain ni Satanas. No. No way. Sabihin natin no way. No way. Kundi ang ating mga kapatid, ang ating damdamin ngayon, ang ating goal ngayon sa buhay, dahil tayo po ay pinatawad, binihisan ng ating Panginoon, itong katawan, itong binago itong katawan ito, brother, itong katawan ito, Panginoon, i-rededicate ko ito sa iyo. I-aalay ko ito sa iyo. Ang aking mga sangkap. Panginoon, may kalayaan na po kayo na gamitin ang mga sangkap kong ito para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Everybody say praise the Lord. Praise the Praise God. Lord. Mga kapatid, dapat sa ngayon, pahiyain na po natin si Satan. Sabihin natin, pahiyain natin si Satan. Yes. Sa paanong paraan, ipakita mo na ikaw ay bagong nilalang. Dahil kapag ka, mga kapatid ko, ang buhay natin ay namumuhay na ayon kay Kristo, mga kapatid, si Satanas po ay napapahiya dahil hindi na po natin ginagawa yung mga gawain na kagustuhan ni Satanas. Dahil sa totoo lang, nang hindi pa tayo pinalaya ng Panginoon, tayo po ay bilanggo. Alipin po tayo ni Satanas. Kaya kung ano yung kanyang bulong sa atin, kung ano yung sinasabi niya sa atin, yun ang ating ginagawa. Pero ngayon, hindi na po tayo nakikinig sa mga bulong, sa pandaraya ni Satanas, kundi ang ating pinakikinggan ay ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Dahil ang salita ng Diyos, mga kapatid, walang ibang layunin para sa ating kabutihan, para sa ating napakagandang kinabukasan. Gusto ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Makapiling natin ang Panginoon, mga kapatid, na napakaraming, kung ilang libong taon na, minimiti, na masilayan makita ang ating Panginoon, lalo na tayo mga kapatid. Bagamat hindi natin siya nakita, tayo po ay umibig sa Kanya. Bagamat hindi natin siya nakita ngayon, gayon man tayo po ay sumampalataya sa Kanya. Ito na mga kapatid, sabi nga, mga gala kayo ng totoong gala at puspos ng kagalakan. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Kaya yun po ang nais ng Panginoon na mangyari sa bawat isa sa atin, na ang ating mga sangkap, huwag na natin ipagamit kay Satanas. Huwag na natin ipagamit sa kasalanan, mga kapatid, bilang kasangkapan sa kasalanan. Pero ang ating katawan na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon, dapat gamitin natin ang mga sangkap na ito para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Everybody say praise the Lord. Praise the Amen. Lord. At hindi masasayang, sa totoo lang, hindi po masasayang ang ating sacrifices at paglilingkod sa Panginoon. Bawat, tandaan po natin mga kapatid, kung naghahanap tayo ng forever, everybody say forever. Forever. Kung naghahanap tayo ng forever, mga kapatid, ang forever ay nasa Panginoon. Ang forever sa pagsunod ng kalooban ng Panginoon. Ang forever, ang paggawa ng kalooban ng Panginoon. Ang pagsunod sa kanyang mga salita. Yan po ang forever. Dahil bawat pagsunod at sacrifices na ibinigay o inalay sa ating Panginoon, meron po yung kaakibat na gantimpala. Hindi po yan makalimutan ng Panginoon. Yung iyong ipinakitang pagmamahal, yung ipinakitang paglilingkod, amen? Dito, ngayon,
Instead na punta kayo sa dagat, magligo-ligo, o pupunta kayo kung saan-saan, magliliwali mga, ay wala, hindi forever yan. Pero, dahil nandito kayo ngayon, nakarecord yan sa kaharian ng Panginoon. Eto, Sunday, April 5. Ito ang aking mga anak. Ito, grabe, talagang binigay nila talaga yung kanilang yung kanilang buhay sa paglilingkod sa akin. Okay. Nakasulat yan. Mayroon kang reward. May matatanggap ka na regalo mula sa ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hindi masasayang yan. Hindi kamukha ng tao. Hindi kamukha yung ginagawa natin dito sa lupa. Hindi forever yan. Anong sabi ng salita? Last day, before I conclude. Ang sabi noon mga kapatid, ano mang ating ipinakita, sacrifices o gawa, alang-alang sa pagmamahal natin sa Panginoon, hindi siya ligo para limutin, kundi ang sabi niya, mayroong gantimpala. Amen. Hindi siya, wala siyang amnesia, katulad ng tao. Lahat ng ginawa natin, mga kapatid, remember, lahat yan. Hindi yan nakalimutan ng Panginoon. Kaya, lastly, anong sabi niya po sa ko? Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor in Christ is not in vain. Yan lamang ako. Amen. Walang masasayang ang lahat ng ating ginugol, panahon, oras, anuman ang ating sacrifices alang-alang sa Kanya, mga kapatid. I assure you, meron pong gantimpala na inihanda ang ating Panginoon. Amen. Let us worship the name of Jesus. Tama. Okay, let us all rise up. Oh, hallelujah. Let us worship one more time. Come on, church. Dapat natin tumanaw po tayo ng utang na loob sa ating mga Panginoon. Sa kanyang pagmamahal sa atin. Bagamat hindi tayo karapat-dapat. Bagamat tayo po mga kapatid ay hinatulan na sa kamatayan. Bagamat tayo karapat-dapat na sa impyerno. Ngunit tayo mga kapatid ko, hinamok ng Panginoon mula sa lusak ng kasalanan. At tayo'y pinahisan. At tayo ay tinawag ng Panginoon, mga anak na lalaki at mga anak na babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Hallelujah! Come on! Palakpakan po natin dahil sa kakakilaan ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! Awitan natin ang Panginoon ng awit ko'y pasasalamat dahil